Alam nyo, pag naririnig natin ang salitang cattle ranch, anong unang pumapasok sa isip nyo? Siguro, malawak na damuhan, mga bakod, mga baka, parang simple, di ba? Pero actually, may isang buong mundo ng sophisticated engineering na nakatago dyan. At yan yung sisilipin natin ngayon base sa Philippine Agricultural Engineering Standards 406. Matutuklasan natin ang talagang nakakagulat na inhenyeriya sa likod ng isang rancho. Okay, so isipin nyo to. Meron kang hayop, kalahating tonelada ang bigat, 500 kilos, at kailangan mo siyang i-guide mula point A to point B. Ang problema? Ayaw niya. Ayaw niyang sumunod. So paano mo gagawin yon ng ligtas para sa'yo at para sa kanya? Yan yung mismong challenge na sinasagot ng engineering ng isang rancho. At ang sagot? Well, hindi pala sa lakas, hindi sa pilitan. Ang solusyon ay psychology. Yun yung aha moment dito. Ang pinakamagandang disenyo, ginagamit niya kung paano natural na mag-isip at kumilos ang isang baka, parang lahat ng proseso ay maging kalmado, maayos, at higit sa lahat, walang stress. Okay, so para masundan natin to, sasamahan natin ang isang baka sa kanyang journey sa loob ng facility. May 5 step tayo. Titignan natin yung buong engineering ng ranch, tapos yung paglipat niya from pasture to pen, yung tinatawag na art of the funnel, yung central handling hub, at yung mga bagay na nasa labas pa ng mismong koral. Tara, simulan na natin! So first stop, ang engineering ng isang rancho. Uulitin ko, hindi to basta bakod lang ha. Isipin nyo na to ay isang napakadetalyadong roadmap. Parang isang GPS system pero dinisenyo para sa mga baka. At heto, ganito ang itsura ng buong sistema kapag tiningnan mo mula sa itaas. Mukha siyang komplikadong maze, no? Pero ang totoo, bawat kurba, bawat pasilyo, bawat gate, lahat yan may dahilan. Walang nasayang na espasyo. Ito ay isang pinag-iisipang daroy para maging efficient at safe ang lahat para sa mga hayop at syempre para sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Bago tayo magpatuloy, linawin lang natin yung isang term, corral. Pag sinabi nating corral, ang tinutukoy natin ay yung buong pasilidad, yung kabuuang kulungan para sa pag-handle ng mga hayop. Okay? So yon ang pag-uusapan natin. Ngayon, simulan na natin yung mismong paglalakbay. Section 2, mula sa malawak na pastulan, papunta sa kulungan. Dito na talaga nagsisimula yung buong proseso. Ito yung gathering phase. Ang pinakaunang stop nila ay yung tinatawag na holding pen. Isipin nyo na ito yung parang reception area o lobby ng buong facility. Dito sila unang tinitipon galing sa pastulan, ito yung main entrance kumbaga. At tingnan nyo to, hindi ito basta-basta kulungan lang, may sukat. Napaka-spesifiko ng espasyong kailangan bawat hayop. Kung yung baka ay hanggang 270 kilos, kailangan niya ng at least 1.3 square meters. Habang bumibigat yung hayop, syempre lumalaki rin yung space na kailangan niya. Bakit? Para maiwasan yung siksikan, yung stress. Napakahalaga niyan sa animal welfare. At ngayon, papanta na tayo sa part na para sa akin ay pinakahenyo sa lahat. Section 3. Ang sining ng funnel. Dito na natin makikita kung paano ginagamit yung psychology ng hayop para yung isang buong kawan ay maging isang maayos na pila. Ang bida sa part na to ay ang crowding pen. Ang trabaho nito ay simple lang pero napaka-critical. Ang i-guide o i-funnel yung mga baka mula sa isang grupo papasok sa isang makitid na daanan. Ito yung transition zone. Ayon sa standard, may 2 aprobadong disenyo para dito. Mayroon tayong funnel type at yung circular type. Magkaiba sila ng hugis pero yung goal nila iisa lang, ang gabayan yung mga baka ng walang matutulis na kanto at, importantly, walang pilitan. So bakit nga ba epektibo tong mga disenyong to? Well, una, yung mga pader, solid, para walang distraction sa labas. Pangalawa, yung mga kurba, malumanay lang. Ginagamit nito yung natural na tendency ng baka na umikot-ikot. Pangatlo, may eksaktong 30-degree na anggulo yan para hindi na sila makatalikod pa. At pinakamahalaga, walang sharp turns o dead ends. Ang resulta? Kalmado ang hayop. At kapag kalmado sila, mas madali at mas ligtas ang trabaho para sa lahat. Okay, so nakapila na sila ng maayos. Saan sila pupunta ngayon? Dumiretso na tayo sa Section 4, ang Central Handling Hub o yung tinatawag na Working Chute. Dito, one by one na sila, handa na para sa mga kailangang gawin.
Ito naman yung itsura ng working chute. At yung design na to, napakatalino rin. Kurbado siya at solid yung mga pader. Ang epekto niyan, hindi nakikita ng baka kung ano yung nasa unahan o sa mga gilid. Ang nasa isip lang nila, parang bumabalik lang sila sa pinanggalingan nila, kaya relax lang sila habang naglalakad pasulong. At hindi pa dyan nagtatapos yung galing ng design. Kung titingnan natin yung cross-section, V-shape siya. Para sa isang baka na mga 270 hanggang 540 kilos, 56 centimeters yung lapad sa taas, tapos 41 centimeters sa baba. Ang galing nito kasi kahit anong laki ng baka, sakto lang siya. Hindi siya maiipit, pero hindi rin siya makakagalaw ng todo. Safe restraint, yun yung tawag dyan. So anong nangyayari dito sa chute? Basically, 3 bagay. Una, yung pag-restrain sa kanila sa squeeze chute. Pangalawa, dito na ginagawa yung mga health check, parang check-up sa doktor. At pangatlo, kung kailangan, dito na rin sila iloload papunta sa truck for transport. Okay na yon, let's zoom out. Kasi yung koral na pinag-usapan natin, isang importanteng parte lang yan ng isang mas malaking sistema. Ito na yung huling section natin, ang kumpletong ekosistema ng isang rancho. Kasi kasamahin sa standard yung iba pang pasilidad. Siyempre, kailangan ng matibay at mataas na bakod, 1.5 meters ang taas. Kailangan ng maayos na imbaka ng pagkain para safe sa daga at sa ulan. Meron pa silang mga foot bath, parang foot spa para sa kalusugan ng mga kuko nila. May timbangan para ma-monitor yung paglaki nila at meron ding mga dipping vats para sa parasite control. Kompleto, di ba? At para lang ma-emphasize kung gaano kaseryoso ang mga pamantayang ito yung sinasabi mismo sa dokumento. Quote, ang salitang shall ay ginagamit upang ipahiwatig ang mga kahingian na dapat mahigpit na sundin kung saan walang paglihis na pinahihintulutan. Ibig sabihin, pag sinabing shall, mandatory yan, hindi yan suggestion, requirement yan, at lahat yan para sa kapakanan at kaligtasan ng mga hayop. At yan talaga ang punto ng lahat ng to, na ang matalinong disenyo andyan lang sa paligid natin. Ginagawa niyang simple at kalmado ang mga bagay na mukhang napakakomplikado, tulad ng pagmamanage ng daan-daang hayop na kalahati ng tonelada ang bigat. Kaya sa susunod na may makita kayong isang bagay na parang simple lang, baka gusto nyong tingnan ulit. Isipin nyo, ano kaya yung mga nakatagong inhinyeriya diyan na tahimik na humuhubog at nagpapadali sa takbo ng mundo natin nang hindi man lang natin namamalayan?